So magandang araw kabole. Sa video nito pag-uusapan po natin kabole. Ito nga pong target daw po ng San Miguel Beermen kabole. And a lot of things happening kabole sa basketball world po ng Pilipinas na maganda pong pag-usapan. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Comments muna tayo ng mga fans. Ronald Berbusidad, pa-shoutout sir. Malyari Mascareñas, pa-shoutout naman idol. Thank you so much. Yung sinasabi ko sa iyo, maghintay ka na lang pag natapos ang Commissioner's Cup. Ma-open ang Filipino Conference sa April 5. Pwede mang consultant si Tab para dagdag learning at opinion sa Gilas kaysa kung sino-sino ang assistant ni CTC, sabi niya kabala. I doubt that. Again po, kung San Miguel Corporation has a big part na po sa Gilas program kabala, and I do not think they like Coach Tab Baldwin. And because of that, do not expect him to be part of this Gilas program kabala. So El Granada sumabog kabala. Makaloy ba si El Granada, Gary David? Gano'n siya scuffle po sa isang basketball tournament kabola sa Orion, Bataan. Parami naman ganito, no? Mga nag-aaway. So, I hope, hindi yan maganda, no? If this is sports, hindi yan yung mga tularan po ng mga kabataan. Young says, rain or shine is mental toughness, learn to close out games. Kabola. So, basically, patuloy lang po ang learning nitong rain or shine team. It's still a young squad, kabola. So, sa mga fans po ng rain or shine, you can be patient with this team, kabola. Pero kung gusto niyo naman mas mabilisan, you can of course show po na gusto niyo sana gumawa din po ng malaki ang trade ng Rain or Shine. Pero always remember kabola na ang hirap po sa Rain or Shine is hindi nga nila pwedeng masabayan sa financial expending po ang ibang malalakas na team kabola. So they will really rely on being smart kabola. Now, something very interesting or amusing happened dito po sa UAAP and NCAA. Parang nag-trade po kasi itong San Beda at saka si UP kabola. So, ito pong si James Payusing kabola pumunta ng UP from San Beda, while Aldous Turcules kabola pumunta naman po from UP to San Beda. So, unang na-report yung kay Payusing and then yung kay Turcules. So, is this a possibility na nag-usap yung dalawang school? Maybe, kabola. Remember, dati, San Beda ang may control daw dyan, kabola. Ang tumutulong dyan is MVP Group. So, of course, UP, ang tumutulong ngayon is MVP Group. So, there's a good chance na may discussion na naganap, kabola. Although, of course, dito po sa naging parang palitan po na ito, medyo obvious na panalo, UP. Pero baka naman yung Turcules, medyo hindi lang din nabigyan ng opportunity sa UP kasi very deep po yung kanilang lineup. Yun pa yung mga pwedeng discussion po patungkol po dito. By the way, congratulations po sa Ginebra kabola. They won against Northport as expected, 4-1 kabola. Pero of course, madami nilang po natatawa ng mga fans, PBA fans kabola, na sinasabi nga po na scripted po yung nangyari. Again, of course, fans ng Ginebra, they are trying to defend. No, it's not scripted and etc. Pero sasabihin ko ulit kabola, walang magagawang Ginebra just but to embrace the hate, embrace yung mga ganung banat kabola. Kasi at the end of the day, yan po ang kapalit talaga ng in a way, pag-exploit po ng Ginebra kabola sa mga farm teams or sa Northport as their farm team, di ba? Hindi yan i-embrace po ng karamihan sa mga fans as legit semifinals series victory kabola. Now, ang San Miguel, interesado daw sila sa dalawang big man, Raul Soyud at saka si Michael Miranda. So, magsasuggest tayo ng trade. Una si Michael Miranda. I think San Miguel can offer ito pong si Jeron Teng, and I think NLEX should consider getting that or accepting that. Miranda is playing actually big minutes for NLEX kabola. Pero kung ito si Policarpio is ready now to gain more minutes, they can now try to trade for Teng kabola, diba? Teng will bring some familiarity, will bring some fans, marketability, and of course, he will bring that big size wing kabola na pwedeng may dagdag po sa rotation ng NLEX. Of course, talent-wise, mas talented po yung Teng kaysa kay Miranda. Now, for Raul Soyud naman, I think second round pick is enough. Soyud, I think kanyang current po na trade kabola value is nandun na sa second round pick kabola. And of course, for Phoenix kabola, getting a second round pick for a veteran po na bench is actually a good deal. Kawabal sa parigin mo. Okay ba itong mga trade dito? Kami na po. Sawa.